Hello, good morning. Good morning sa lahat. Narito si Ate Susan sa isang lugar na isang kababayan dito sa lugar namin sa St. Laurent. Gusto ko ipakita sa inyo yung kanilang bakuran, yung yard nila para kami nasa botanical flowers. Kumbaga sa lugar ng magagandang bulaklak na kanilang tinanim. At ma-appreciate ng mga nakakakita nito yung beauty ng kanilang mga ginawa. Yung kanilang mga ginagawang sa araw-araw na makikita mo nagbubunga sa pagdating ng buong summer. Ito sila, pakita ko sa inyo ha. Ito. Yan. Ako, pagpasok mo pa lang ay kaaya-aya na ang kanilang lugar. So, ayan. Bubungad sa atin yung mga bulaklak na kanilang itinanim. Yung iba ay bumabalik taon-taon, pero itong mga ito ay kumbaga perennials nga. Ito naman ay binibili nila kada tinatanim din sa loob ng bahay para lalabas na lang pagdating ng summer. So ayan, yan ang bubungad sa atin ngayon, yung mga napakagandang garden. Daan tayo dito ha, patapak. So ayan, yan yung kanilang sa simula sa entrance ay makikita natin ay nagagandahang mga bulaklak. Hindi ko na sasabihin ko anong klase. Alam mo naman tayo, mahina tayo sa mga pangalan. Si Ate Susan ay 66 years old na. Kaya kung mga yung mga nahirapan na tayong tumanda ng mga pangalan ng mga bulaklak. So pasensya na kayo. At ito naman ay nakikita niyo yung iba't ibang kulay. Naku po. Iba't ibang kulay ng mga tanim ni ate. So ayan, si ate raw ay mahilig sa bulaklak at si kuya naman ay mahilig sa mga gulayan siya. So ito naman ay makikita natin yung talagang beauty ng kanilang yard. At pati mga damo makikita nyo ha? Ayan. So ito naman yung kabilang side na makikita nyo, talaga nang putik na putik sa bulaklak. Tama ba yung word ko po? Okay yan. Okay. So ayan. Kita nyo. Oh my goodness. Nakaka-refresh ng mind ang mga bulaklak na ito. Yung mga kulay talagang ang kakapal, ang gaganda. So ayan. Wow, mapapawaw ka na lang beauty ng kulay ng mga bulaklak. Kung sino man ang mahilig sa inyo sa bulaklak ay talaga ito yung best place to go. Pwedeng kopyahin. Yan, meron pa silang gripong mali. Galing. Wow, yan. So lalo pagka may konting hangin, makikita mo yung sigla ng mga bulaklak para silang nagwe-welcome. Iba-ibang kulay na pinagtrabahuhan ng ating mga kapatid dito sa St. Laurent. Wow. Pinalibutan nga ng mga bato-bato. Ayan. Kita nyo ha? Tapos meron silang happy place dito. Meron silang kasi sweet moment. Tapos meron pa rin bulaklak sa table. Yan yung sweet moment nila. At pag sila'y nainip, dito naman sa kabila pupunta. Marami silang sweet moment Dito naman sa kabila, meron namang swing, may duyan. So anywhere you go, maraming bulaklak. Ayan. Anywhere we go, look, nakikita mo yung welcoming ng mga flowers, iba't ibang kulay. So ito naman yung sweet moment pa rin nila dito sa lugar na to. Pag nainip dun sa kabila, ito naman. So marami silang kung may bibisita, may mga lugar na pwedeng upuan. At pag nainitan, syempre may swimming pool. Right, yes. Ayan. Meron pa ritong swimming pool. So
narito na lahat ang package ng lugar na to. Marami siguro silang na-expect na laging bisita, kaya ang daming upuan. May fireplace, may fire pit pala. Ayan o. Ayan, ang dami. Ha? Wow. So, meron pa rin ditong mga bulaklak sa other side. At kung meron silang batang bisita, siyempre, ito for all ages. May mga pambata rin, ha? So, ang gandang pasyalan dito sa kanilang lugar. Ang gandang puntahan. Ang mag-asawang ito na kababayan natin na sobrang sipag sa kanilang yard na patuloy na nagtatanim every year. So, ito, ang ganda ng mga bulaklak nila, Wow, colorful. Yes. Yan. Yan naman, Yan. Wow. Mamaya interviewin natin sila sa kanilang mga ginawang ito. At yung hard work nila talaga, dahil ako hindi ko to kayang gawin. Kahit sa lugar ka bumaling, ay merong lugar na tinatamnan nila ng bulaklak na may nakalagay kung saan ang bulaklak na ito. So, ayan. Si ate, ito, meron pa rin lugar dito ng meron din silang fire pit dito na pwedeng upan dito sa ang ginamit nilang upuan yung mga puno, makat na puno. Ayan. Ayan galing. Ayun si ate, Hi! Mamaya interviewin natin sila pag nakuhanan ko lahat itong mga bulaklak niyang tanim. Talagang sipag niya, Sipag talaga. Kahit saan may bulaklak. Yeah, ang dami nga Wow. So, ang dami na, ang dami siguro na-expect nilang bisita dahil sobrang dami ng upuan. May picnic table, may mga upuan around the fire pit. Ayun pa, Wow. Ayan, ganda. Sa laki ng yard ay meron pa silang sakayan para going around. So, pinapakita ko sa inyo para makita natin yung mga ibang kababayan natin na sobrang sipag. Dito naman tayo sa garden, vegetable garden. So, anywhere, kahit saang garden ako pumunta, meron din mga bulaklak na tanim. So, ayan, amazing talaga, Wow. So, ito, papakita ko sa iyo ang ginagawa naman ni Kuya, yung pagtatanim naman ng gulay. So, kayo na humula kung ano mga gulay ito. So, sa dami ng mga nakatanim dito ay talagang ako ay mahirap nang tumanda ng kung ano tawag dyan. So, pasensya na. Siguro ito ay squash. Yan. Yan, squash yan siguro. Okay. Yan, may ibang tanim pa rito na mga may kausap kasi si Kuya kaya hindi natin kung ano tong mga tawag dito sa kanyang mga tanim. Ayan, parang ito sibuyas ba yan? Ayan. Okay, so sa dami, marami pa tayong pupuntahan, ikutan pa natin. Siguro yun naman ay mais naman siguro yun, mais. Ito naman ay ano tawag dito? Ito siguro yung beans siguro to. Yung gumagapang na yan, wow. Alright. Ito naman yung lettuce. Lettuce ba to? Yeah, lettuce. Wow, dami. Mabubusog na yung mata mo, mabubusog pati yan mo. Excuse me. Nakakabusog sa mata, nakakabusog pa yung tiyan. Tingnan nyo, meron pa silang quad dito na talagang hindi sila mainit. Pagtapos mag-garden, dilig na halaman, konting pasyal, syempre Yan. So, dadalhin ko naman kayo sa kabilang side ng kanyang garden. Besides vegetable garden, meron pa rin mga syempre, mga bulaklak. Ibang klaseng bulaklak.
iba't ibang kulay na makaka-refresh ng mata. At mayroon namang ibang lugar dito, hindi lang tayo makakasingit dahil sa dami ng tanim niya. Tingnan niyo guys, wow. May ilang mga gulay sa palibot nito. Ito na naman, may lettuce. Itong mga ito, ay hindi ko alam ang tawag dito guys, kayo na mag pinpoint ng mga tawag dyan. At sa dami, hindi ko alam naman ninyo si Ate Susan, matanda na, nakakalimot na ang tawag, kaya i-share ko lang sa inyo yung beauty ng kanilang mga tanim. Okay, dun tayo sa kabilang side, ikot tayo dito sa bakod para makita natin yung ibang klase ng kanyang mga tanim. So ito, nandito tayo sa kabilang bakod kasi masikip dumaan. So ayan, mga tanim, dami wow. Wow, ayan ang taas nito, ano ba to? Ano ba ang puno ito ng gulay? Parang, ayan guys, yan ninyo kung ano yan. Yung kasing may-ari ay dapat siya nagsasabi kung ano to. Pasensya na kayo. Ang ganda. Yan. Itong matataas na to. Anywhere, talagang marami siyang lettuce. Mga gulay talaga na talagang pampalakas ng ating katawan. Healthy food, ika nga. So, ayun, merong mga ampalaya siguro yan. Yung pagkapang na yan, ampalaya. Saan ba? Yan. Ampalaya, pwede tayo magpakbet o magmunggo. Dahil meron daw siyang kangkong dito. Wow. Yan. Yan. Napakaganda naman. Nakaka-refresh ng isip. Siguro mas maganda feeling nung nagtatanim nito na si kuya at si ate. Dahil yun ang hobby nila Siyempre, yan daw, kangkong daw yan. Yan. Wow. Ayan. Ganda naman, tingnan nyo, pag kami hangin, parang wini-welcome tayo, nare-refresh sila, parang buhay na buhay. Tingnan nyo, para silang buhay na nagwe-welcome sa atin. So, ito yung kalabasan nilang gumagapang, lumabas na sa yard nila. Ayan. Ganda naman. Wow. So, ang daming kalabasa rito na tanim na nasa labas na ng kanilang yard, gagapang na rito sa labas. Anyway, ito naman sa rural, kaya pwede ito lumabas sa kanilang yard. So ito naman yung mga panibagong lettuce na kanilang mga tanim. Hindi ko lang ma-identify ang mga pangalan nito dahil syempre alam nyo naman, ayan, may kamatis, ayan, yun lang ang mga alam ko yung mga Okay, ayan, dami wow! Wow, talaga naman. Yes! Ulit tayo sa kabilang side. Dadaan naman ulit tayo sa may poste. Nilipat ko kayo dito. Ayan. Woohoo! Wow! Mapapawaw kayo talaga pag nakita nyo in person to. Talagang makikita nyo yung kasipagan ng mag-asawa. Ayan, samantalang ang inyong lingkod, si Ate Susan, ako walang kahilig-hilig magtanim, nakakaingit sila. Dahil makikita mo yung effort nila, ay talagang nagbubunga rin ang effort sa kanilang pagtatrabaho dito sa yard nila. Okay, ganda, dami, hanggang dun pa, ayan. Wow. Yan.
Yan daw yung kung saan sila nagsimula, yan trailer na yan. Diyan sila nagsimula, pa-camping-camping hanggang sa bumili na sila ng lugar dito sa St. Laurent at dito na sila namamalagi. Ito, bumili sila ng mobile home, yan. At ang buong paligid ay kanilang tinamnan ng kanilang bulaklak at saka ng garden. So, talaga nakaka-appreciate tingnan tong mga ito. Talagang yung effort ay talaga ayan o. Habang nagpapasyal o nag-iikot sa kanilang yard, syempre pag napagod ka, meron pa ring bench doon na pwede kang umupo. O ayun o. Galing talaga, no? Wow. So, yung palibot ng bako, dahil marami rin silang mga tinanim na mga bulaklak. So, makikita nyo, oh. Ayan, oh. Yung kanilang lugar. So, ayan. Dito ko lang ilan sa side dahil narito tayo sa kabila, eh. So, ayan. Wow, talaga, wow. Mapapawaw ka talaga sa ginawa nila, eh, oh. Sa sipag nila. Oh. So, punta na tayo doon sa harapan at kausapin natin sila para makapag-share din sila ng kanilang mga ginagawa sa kanilang buhay. Bagamat sila yung mga retiro na rin dito sa Canada. So, ang sarap talaga ng retiro. Yung time na effort na pagtatrabaho nilang mag-asawa ay na-enjoy na nila sa ngayon dahil yung buong time nila nagtatrabaho rin sila sa kanilang habang nagpapalaki ng kanilang mga anak. So ito, kausapin natin sila sa labas pareho. Makikita nga sobrang ganda. So ito, hello! Hello, hello. Salamat sa pagpapakuha nyo sa akin ng picture at ma-share natin to sa mga kaibigan natin dito sa ating mga YouTube. Ang ganda. Sipag yung dalawa, ha? Oo. Ito ba ginagawa nyo araw-araw? Pagka ano? Dito lang kayo sa yard ninyo para alagaan tong maghapon daw sila dito sa pag-aalaga, pagdidilig ng kanilang mga tanim. Ayan. Ganda, oh. So, ito yung kanilang tahanan ay napapalibutan talaga ng mga bulaklak. So, pagpasok mo pa nga lang sa entrance, talagang sabi ko nga, wow, napapawaw na tayo. So, ito, talaga. Ganda. Wow. Ayan. Papakita ko sa inyo na ayos itong kanilang fountain. Fountain ba tawag dyan? May patubig sila. Ayan. Ganda, oh. Ganda, oh. Talaga. O minsan, sa lakas ng hangin dito, minsan bumabagsak na yung paso. Napatagilid. Otherwise, ay talagang super ganda. Ayan. Ayan. Ayan, yung akin namang kasama ay napapakwento ng maganda dahil gandang magpag-usapan yung mga nakaraan at yung mga ginagawa sa araw-araw. Ayan. 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 Ito si Ate Christina. Ate Christina, kamusta ka? Ito, mag-hi ka sa ating mga kaibigan. Hello. Sa manonood. Ito siya. Hello everyone. Salamat. Salamat sa pagpapasok sa amin dito. Ganda sa ganda yung lugar at tahanan. Ito, oh. No problem. Yan lang ang
aming stress reliever. Oh, wow, tama. Ito nga yung tawag dito, stress reliever. Yeah, yung mga bulaklak na yan. Yeah. Oo. Oo. Ganda. Ate Christina, salamat ha. Ayan, okay. Ito po Susan Tapia dito sa lugar ng St. Laurent, Manitoba. Nagpapaalam at manood po tayo sa kagandahan ng lugar na to. Susan Tapia, ingat lang kayo lahat. God bless you all. Bye now.